May palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tino na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Breaking news! Matindi itong napanood natin sa balita tungkol dito sa kickbacks sa flood control mga kababayan. Matindi po ito. At ang iniuugnay dito mga kababayan ay walang iba kundi ang ating presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. At itong si Adrian Bersamin, mga kababayan, yung dating undersecretary ito, mga kababayan. Meron daw po silang palitan ng text message. Magka-textmate pala itong mga ito, mga kababayan. At ang pinag-uusapan di umano sa kanilang mga palitan ng mensahe ay tungkol dito sa pagtanggap ng kickbacks sa flood control project mga kababayan. Ang nagsiwalat nito mga kababayan ayon sa balita na mapapanood nyo mamaya ay walang iba kundi si Congressman Antonio Tino, mga kababayan. Kilala nyo yun? Siya po yung isa sa mga nag-endorso ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. At kung maaalala nyo din, mga kababayan, yung sinabi na noon ni Congressman Leviste, magkakatugma eh. At kung naaalala nyo din yung sinasabi ni Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, sa kanyang salaysay na isinulat at hindi lang isinulat kundi ginawan pa ng video, mayroong mga sangkot sa mga kabinete ng kasalukuyang administrasyon, mga kababayan. At kaya siya pinag-a-abroad at pinapunta sa abroad pala mga kababayan dahil sinabihan siya at kinausap na hindi pa panahon para isiwalat o ilabas ang mga ebidensyang kanyang pinanghahawakan mga kababayan. Matindi ito. At hindi lang po yan mga kababayan, itong isiniwalat ni Congressman Antonio Tino mga kababayan ay kinumpirma din. Kinumpirma din ito ni Congressman Erese, mga kababayan, na yun ngang inilabas niya tungkol dito sa palitan ng mensahe tungkol sa kickbacks sa flood control, mga kababayan, ay ganun nga yung ipinakitang ebidensya sa kanila ni Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. Kaya kung napapansin ninyo mga kababayan, magkakaugnay-ugnay at hindi lang iisang tao ang nagpapatotoo nito, kundi marami sila mga kababayan. At ang matindi nito mga kababayan, itong si dating Yusek Adrian Bersamin ay gumawa na pala ito ng affidavit doon mismo sa bahay nila Congressman Leandro Leviste sa saan nga ba yun? Panoorin na lang natin itong news. At malalaman nyo kung saan ginawa yung affidavit na yan mga kababayan. Ito para wag tayong mahulog sa anumang kuro-kuro, palapalagay. Panoorin na lang natin kung ano ang nakalagay sa news. Ito po, panoorin natin na sabay-sabay. May palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tino na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin.
Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van. Diba? Grabe. Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tino, Isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apo. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Liviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. ayon pa kay Tino, alam rin daw ito ni Representative Egay Erice at iba pang Eh, sinasabi kongresista. natin. Sinisikap namin kumpirmahin ito kay Leviste. Pero ipinadala lang niya ang kanyang social media post na nagsasabing sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siyang ebidensya, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tino at Egay Erice. Sa isa namang text message, kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Leviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Sabi ni Erice, natakot daw si Bersamin na maging fall guy, kaya gumawa raw ito ng affidavit sa bahay Ayan, ni Leviste sa Taal, Batangas. Taal, Ipinakita Batangas pa raw pala. sa kanila ni Leviste ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang ilang umano'y mga abogado. Nais ngayon ng Makabayan Bloc sa Kamara na maggamit ang mga ito sa mga investigasyon. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. In-explore po ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Hindi na raw bago ang mga intriga mula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras. Yun po, yung balita mga kababayan, napanood po natin, napakinggan natin yung sinasabi sa news mga kababayan at matindi po ito. Opo, kung inyong nasubaybayan yung mga paglalahad o kaya pagsisiwalat ni Congressman Leandro Liviste sa mga nakaraan na expose niya tungkol dito sa kickbacks sa flood control, mga kababayan, magkakatugma-tugma po ito, mga kababayan.
At ang matindi nito, na lalong nagpapatotoo naman, di umano ay gumawa ng affidavit itong si dating Yusek Adrian Bersamin sa bahay mismo nila Congressman Leandro Liviste sa Batangas, mga kababayan. At ayaw niyang maging fall guy, yan ang nabanggit niya. Kaya gumawa siya ng affidavit, mga kababayan. Naku, matindi ito. Oo, mga kababayan, hindi naman natin sinasabing ito ay totoo. Ano po? Kaya lang, kung ito ay hindi totoo, ano yung totoo? Ganun lang. Kung sabi nga ng Malacanang, walang katotohanan, yan ang katwiran ng Malacanang. Yan ang, siyempre naman, sino ba naman ang aamin, mga kababayan? Talagang pasisinungalingan ito ng Malacanang, mga kababayan. Pero, kung pasisinungalingan o kaya sasabihin na hindi totoo, maglabas po kayo ng katunayan, ebidensya, para patunayan nyo na ang aligasyong ito ay hindi totoo. Ganun lang yun. Siyempre, yung mga gumawa ng aligasyon na ito, nagpaparatang, meron silang ipinapakitang ebidensya Meron silang ipinapakitang ebidensya na mga palitan ng mga mensahe mula sa Pangulo at dito sa dating undersecretary na si Adrian Bersamin, mga kababayan. Dapat, kung talagang hindi totoo ito, dapat ipatawag yan. Ipatawag. At siya sa ating mabuti. Yung sinasabi nilang ebidensya nila na may palitan ng mensahe mula sa Pangulo at dito kay dating Yusek Bersamin tungkol sa pagtanggap ng kickbacks, mga kababayan. Yan ang dapat. Para nang sa ganun ay makita natin kung ano talaga ang totoo, mga kababayan, kung sino-sino ang nagsasabi ng totoo dito. Baka naman ginagamit lang ito ng mga makakabila o makabayan block para lang maidiin naman ang Pangulo. Kaya dapat dito tayo, mga kababayan, dito, kailangan gitna lang tayo. Kailangan magkabilang panig ang titignan natin dito, mga kababayan. Yung kabilang panig, itong mga makabayan block ay sinasabing, meron kaming ebidensya, ha? Meron kaming ebidensya sa palitan ninyo ng mensahe. Mr. President, kayong dalawa ni Undersecretary Bersamin. Eto, yung ebidensya namin. Ipapakita. Kayo naman na nagsasabing hindi totoo at ito'y gawa-gawa lamang, kailangan din patunayan ninyo na ito nga po ay gawa-gawa lamang at hindi totoo. Ganon yun. Maglabas din po kayo ng ebidensya para nang sa ganon, malaman ng ating mga kababayan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero mga kababayan, tandaan ninyo, mayroong malaking nawawala na pera sa kaban ng bayan. Halos trilyon po yan, mga kababayan, hindi natin malilimutan yan. At kailangan na mayroon pong mapanagot dyan. Yung dapat at kung sino ang talagang dapat na mapanagot. Hindi yung kung sino-sino lang. May mga kilala nga tayong dinakip tungkol sa flood control, hindi man kilala, hindi nga naimbestigan yung mga yun Oo, wala nga dun sa itinuturo yung mga ikinulong Meron ba dun sa itinuturo ng mga testigo, yung mga ikinulong? Wala naman Yung iba, wala. Mga kababayan, hanggang dito lang na-share lang namin sa inyo ang tungkol sa balitang ito, mga kababayan. Sa huli, mga kababayan, kayo pa rin ang huhusga tungkol sa mga bagay na ito. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat.
Saan man po kayo naroroon at ano man po ang inyong ginagawa, mga kababayan, magandang araw po at lagi po kayong mag-iingat.